Tapos after a year, yun, nabuntis ulit ako. So, ingat na ingat kami, excited. Parang last dream ko na yun eh. Kasi mababaw akong tao, Julius. Parang madali akong lumigaya. So, yung baby, yun na talaga. Tapos parang gusto ko medyo mag-slow down na sa showbiz, magpamilya na lang. First check-up niya when he was 1 week old, nakita na may something wrong sa heart. Tapos, nag-schedule na for operation. Nung 3rd week, wala, he didn't make it. So, at 3 weeks, namatay. Narito po tayo ngayon sa A Home for the Angels Orphanage sa Maynila at atin pong iniintay ang isa sa mga 80s icon na si Miss Rita Avila. Pag-uusapan po natin ang kanyang journey sa pagiging isang ina. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Hello! Hi there! Kumusta ka? Mukhang malayong pinanggalingan. QC lang, malapit lang. Who is this? Oh, yeah! Anong name dito? Si Mimay. Mimay. Oh, Mimay, say hello to our viewers. And this one wow. is a gift from you and Tin. Oh my gosh. Yes. Namatay ang baby ko. Wow, thank you for bringing that here. Oh, para makita Tin. Oo. So sa orphanage talagang you help. Yes. Yeah. So we're at A Home for the Angels in Manila. This was established by Mr. and Mrs. Lito Atienza, the former mayor of Manila, former congressman. So ito makikilala natin sila dun sa loob, si Miss Nikki. Hi Nikki. Hello. Miss Rita Avila. Ricky naman. Bali si Mrs. Atienza is your aunt. My lola. Ay, your lola na. Okay. Oh, you're the daughter of? Ali. Oh, wow. Kaibigan ko yun. So it started actually as a response because back then, there were high cases of abortion. So pro-life kasi yung family ko. So that's why they started the orphanage. Yeah. Yes. Tsaka po to save the lives of babies. So those are from moms who don't want the baby. Yeah. Okay. So, karamihan ba ng mga dinadala dito mga children are babies or medyo Here, yes. Because our admission age is normally from 0 to 6 years old. However, we are allowed to keep them until around age 5 while being processed po for adoption. So kami po yung nag-ayos ng mga papers ng mga bata. So, how many kids do you have now here? Currently, we have 7. Yes. 7 na lang. 7? Yeah. Thank you mga angels. Wow! Ano yan? Perfect! Parang in-endorse yata ni Pope yan, di ba? Yeah. The Pope, parang red that He Pope. wrote me a letter. We can add this po to our reading time. Yeah, Thank you so thank much. From our end naman sa Atlac, meron kayong mga donation dito for your babies. Na? Baby wipes and mga diaper. Wow. Yes. Hopefully. And from us, from Team Faith and I. Thank you po so much. Sa mga batang 80s out there, matutuwa kayo dahil meron tayong espesyal na panauhin. Ang girl with $1 million smile. Ang sikat na sikat. Diba? Walang iba kundi si Miss Rita Avila. Rita, welcome to my channel. Nag-guest din ako finally. Happy ngayon yung mga batang 80s. Hi! Kumusta ka na ngayon? Okay naman. I'm doing a new soap. Pero baka next year pa ipalabas yun. Pero originally, kaya ka nakapasok sa showbiz, ang isa sa mga unang-una mong exposure, magazine cover. Yun ang nag-open sa akin ng doors. Parang model-model ka muna noon. Tapos naging commercial, print ads, Seiko Films. Tapos nilagay ako ni Robbie Tanz sa That's Entertainment. Nag-workshop ako sa Actors Workshop Foundation. Si Loris Guillen at saka si Gina Lahar. Ang parang nag-ano sa akin kay Robbie Tanz, kasi naghahanap daw ng bagong artista. Sabi nila, ito si Ana, itry mo. Estudyante namin siya, ganyan.
wala man akong plano. Kaya lang ako nag-workshop dahil sa commercial, tsaka mahiyain ako ng sobra. So, para lang, di ba, ano yung acting talent ko, ganyan. Tapos, habi ko, saan ko papakilala ako kay Robin Tan, ganyan. Dinala ako sa kanya, dalawa kami, may isang commercial model din. Tapos, in-approve na. After 1 week, pinapirma na ako ng kontrata. Yung ganun lang, kabilis. Wala audition? Wala? Wala. Okay. Tapos nagsasign ako, sabi ko, masasabihin ng daddy ko. Kasi magugulat yun. Kasi hindi niya talaga parang ma-accept na mag-aartista ako dahil nga mahiyain ako. Ganyan. Rewind lang ako ng konti pa, no? Yes. Rewind muna tayo doon sa mga unang-unang nung kabataan mo pa. Kamusta ba ang buhay niyo noon, nung bata ka pa? Only child ako, pero hindi naman spoiled. Tama lang. Ang daddy ko napaka-simpleng tao. Kaya sa kanya ko rin nakuha yung pagiging simple. Ano ba, lahi ba kayo na Espanyol o Amerikano? Meron. Ang daddy ko, parang half Spanish yung parents niya, yung daddy niya. Tapos yung mami niya may Japanese blood. Kaya pala gustong-gusto ko ng mga Japanese na bagay. Yun, doon ko lang natanto na, meron palang dugo ako ng Hapon kahit konti. Kaya gustong-gusto ko anything Japanese. Anything Japanese. Japanese. Food, ganyan. Well, paano ka na-discover sa modeling? Ang mami ko mahilig sa comics. Ba usong-uso comics ng panahon na yun Nalibangan natin noon eh. Tapos, nakikita ko rin yung mga magazines. Di syempre natutuwa ako, nagaganda ako sa mga cover girls. Tapos naisip ko, ano kaya, padala ko tong picture ko sa Women's Journal. Ang picture na pinadala ko, high school ako. High school? Naka-uniforme. Bata-bata, ganyan. Nag-apply ako, parang baka pwede. And then I got a call from them. Magla-launch sila ng local 17 magazine. Kasi di ba yung 17 magazine noon abroad So magkakaroon ng local. Ako yung gagawin nilang unang cover girl. Stiff na stiff ako sa commercial, ay sa pictorial kasi hindi ako sanay. Ano to? Kapal-kapal ng makeup, ganyan. Tapos, wala na. One led to another cover, yung mga mod, women's, woman. Binabayaran ka ba ro? Walang bayad. Walang bayad, exposure lang. Oo, exposure lang. Tapos, so ikaw nga ang kauna-unahan? Yes. Na model ng 17? Tapos pumangalawa pa ulit ako sa 17. May nag-inquire na talent agent. Pwede akong lumabas sa commercial. So, yun na. Yun na. Tapos sabi nga nila, alam mo, magiging artista ka. Hindi. Sabi ko pang ganyan. Wala talaga sa loob ko. Hanggang sa wala. Anong first commercial mo? Ang unang ginawa ko actually, Fresh Plus toothpaste. Tapos, mga food products. I did 2 shampoo commercials. Ano pa ba? Mga sa Avon, ganyan. 3D electric fan. Yung mga products nila, print ad. Yun. Hanggang sa'yo na nga. Kinuha ka lang ni Robbie Tan sa Seiko Films. Kinuha na ako ni Robbie. Ano movie ang ginawa mo sa Seiko? Drama, The Sisters, with Charito Solis and Barbara Perez. Anong role mo? Kapatid ko si Pinky Suarez Jr. Parang magkaaway kami, ganyan. Tapos, ang leading man ko si Ricky Davao. And I think just Tony was also there. Nakalimutan. Pero yun na, after that, nag-kidi-kidi, muna kami, yung grupo namin nila, Sheryl Cruz, Romnick, yan, si Justoni, Romnick, ano pa ba? Basta ganon, kidi-kidi muna, and then, nag-sexy-sexy na. Pero nag-dance ka muna, tama? Oo, yes. Dance muna. Dinala ako ni Robbie Tan sa DATS para maging member. Tapos, unang stint ko doon, lip-sync ako. Siyempre, walang tumitingin sa akin. Walang pumapalakpak. Gusto ko nang maiyak habang kumakanta. Awang-awa ka na sa sarili ba? Tapos, after nun, so sabi ni Kuya Germs, ito na yung magiging member natin sa Tuesday Group. Ganyan. So, yun na. Tapos, nice naman si Bing Lysaga tsaka si Jano Gibbs. Sila talaga yung humila sa akin. Uli ka na. Kasi mag-o-open na yung show. Ganyan. So, yun. So, kamusta naman ang naging stint mo sa DATS? Sumikat ka ron, I'm sure, no? Dahil mga kabataan, pinapanood ka lagi. Yeah, kasi yung parang, syempre,
di ba, isa-isa kayong tinatawag. Kakatakot, baka walang sumigaw, ganyan. Meron naman. Meron naman. Tapos one time, yung friend ko kasama ko papasok ng studio, di mga fans, iba nagaganyan. Ay, Rita, ganun. Umiyak. Ako, ba't ka umiiyak? Kasi may mga fans ka na. May mga fans na? Parang hindi siya makapaniwala na it's happening, yung ganyan. Na nagbe-build ka na ng fanbase. Naman, that time, nagugulat ako kasi parang, ano ba kayo, tao lang ako. Ganun yung tingin ko sa sarili ko. Ano pa mga unforgettable mo? That's entertainment story mo. That time, dahil ang love team talaga ng Thursday, si Justoni at saka si Lotlot. Tapos sa movie naman, kami naman ni Justoni. So, ewan ko, nababalitang parang, syempre, galit yung fans ni Lotlot sa akin dahil ako yung isang ka-love team ni Jess. Pero wala namang gulong nangyari. I don't remember anything. Kailan pumasok yung mga sexy movies? After nung Kidi-Kidi, ang weird nga kasi drama yung una kong movie tapos naging Kidi-Kidi. Tapos yon sexy. They call it ST era, yung sex trip era. Pero ang nakakatawa doon, kami yung sexy na two-piece bathing suit, tapos mga likod-likod at hita lang. I mean, puro ungol. Kaya si Vivian Foss, siya noon ang hinhin eh. Oo, tapos dentista, di ba? Di syempre, conservative. Sabi ko, mag-shorts ka lang sa ilalim, tapos ungol-ungol lang, yun lang gagawin. Ungol talaga. Ganun lang talaga. Pero ang publicity ang nakakaiyak. Grabe. Yung talagang parang binenta mo na yung kaluluwa mo, gano'n. In what way? Basta, hindi siya maganda. Kaya minsan iniiyakan ko talaga yung mga chismis. Kasi that's how naman they sell movies, di ba? Na may mga pinapublish sila, na mga photos, gano'n? May mga kwento na kunwari, ganito, hinawakan ko yung gano'n, mga ganyan na mga bastos na mga write-ups, para lang panuorin. So, syempre, yung mga tao na hindi naman nanonood, kala nila talaga, yes, ganun ka. Ganun ka babae. Oo. Kaya minsan, pag nami-meet naman nila ako, sinasabi nila, bakit parang iba ka naman kaysa doon sa nababasa namin? Pero yung ibang hindi naman ako nakikilala, ganun ang impression, di ba? Pero when it was introduced to you that you will be transitioning to sexy, anong nag-reaction mo? Paano mo pinroses yun? Kasi alam ko hindi naman ako talaga magpapakita ng katawan. Tapos, na-excite pa nga ako kasi pag may ginagawa kami, tapos titignan ko na sa monitor, parang ang ganda. Yung art siya, yung parang yung akala mo, parang akala mo, parang ang sexy, akala mo nakahubad, pero di nila nakatube ka, pa-shorts ka, yung mga ganun. Tapos, dati the late Leroy Salvador, nag-away kami kasi sabi niya, dito ang eksena, aalisin mo yung top mo. Tapos andyan, parang may DOM, ganun. Ayoko. Tapos sabi niya, anong gusto mong gawin? Ayoko pong yung nakabra lang, ganyan. Niya, sige, doon ka na lang sa jacuzzi. Okay sa'yo? Okay. Siyempre, naka-shorts, puro bula. Diba? Yung mga ganun-ganun. Parang tinitis-tis mo lang yung mga viewers. Pero nung sinabi sa'yo na may kissing scenes, okay lang sa'yo? Being an actress, kasi open yung mind ko noon na, ganun talaga yung trabaho. Hindi naman personal, di ba? Of course, nakakailang kasi hindi mo naman talaga mahal sa totoong buhay yung ka-kissing scene mo. Kaya lang, actors nga kami, di ba? Kailangan mapaniwala namin ang viewers. Wala ka naman hindi naging magandang experience sa co-actor mo habang nag-shoot kayo? Wala naman. Okay naman sila lahat? Sino-sino mga yan? Mga naging leading man mo noon? Nako, sa Seiko si Justoni, si Cesar, si Gardo. Sila yung lagi. Tapos sa outside Seiko, si Robin Padilla, si Bong Revilla. Naalala ko nung pinapanood ka namin noon sa mga series, sa mga
mga shows sa TV, ang naiisip kong nako-compare ko sa yung Hollywood star, si Elizabeth Shue. Yes. May mga nagsasabi rin sa'yo nun? Meron na. Si ano? Mami Paulate. Diba? Parang ikaw yung version niya na Pinay eh. Oo. So, anong reaction mo pag sinasabi na, ikaw nga mo si Elizabeth Shue? And, oo. kasi kahit expression niya, parang ikaw nga eh. parang ako. Baka sa hair. Hindi, sa mukha eh. Parang may similarity. Natatawa ako eh. Pag pinapanood ko siya, wala, pareho kami expression. So yun na, tuloy-tuloy yung mga sexy movies na yun. Oo, nagtuloy-tuloy. Ano naging effect nun? Drama and sexy. Ano naging effect sa career mo ng pagsasexy? Kasabay mo si Gretchen, di ba? Yes, Pareto. and Christina Gonzalez. Christina Gonzalez. Ito yung mga panahon na talaga nagulat yung mga tao from, di ba kayo yung mga teenager, mga rom-com noon, tapos biglang sexy. Okay naman, they liked it. Siyempre, alam mo naman yung mga tao, gusto nila ng sexy. Sa showbiz, hindi mawawala yung merong magta-try manligaw, di ba? Yung ganyan. Alam ko naman nun na parang, hello. Yung parang mahirap naman magseryosohan, di ba, pag sa showbiz. Although, meron namang nagkakaseryosohan, pero mas marami yung susubukan ka lang eh. Di ba? Sa isang interview, okay lang pag-usapan natin to kasi sa isang interview, may na-mention ka tungkol sa isang madilim na pangyayari sa iyong career at sa iyong buhay. Yan, tell us about that story. Hindi pa ako artista noon. Hindi pa, sige. Kwento mo college ako. Hindi ko lang kung paano ko na-meet yung director eh. Baka, actually, no memory. Basta nakilala ko siya, tapos parang inaano niya, parang kumbaga binibenta niya ako dun sa producer. Hindi ka pa model niyan? Nagpa-model model ka na. Baka yun ang naging connection yung mga commercials. Tapos, kunwari, pupunta siya sa school. May pictorial ka. Ha? Wala man akong dalang damit. Kung sandali, abig ko, papupuntahin ko muna yung yaya ko. Yung ganon. Tapos, minsan, nagpunta siya sa bahay, and he tried to kiss me. Parang, hello, di ba? Yung ano to, yung ganon. Natakot na ako. Sabi ko sa mami ko, ayoko nang sumama dyan. Sabi ko kasi, parang nararamdaman ko, binibenta niya ako dun sa producer, tapos siya mismo, nananamantala. So, nag-stop na yun. Tapos, nagalit ka sa mom mo, di ba? Yes. Because? Kasi, nalaman ko na, patay na si mami. Sorry, I have to tell them. Binibigyan siya ng money. Ni direct. Para? Siguro, I don't know, sort of. Ganon? Yeah, kasi, pumayag siya? my mom, she plays mahjong. Sakit ng pamilya nila yon. Tapos, kahit noon, na-experience ko na merong old guy from an advertising agency, nag-usap sila ng mami ko. Tapos, hapon yun eh. Hapon. Sabi ng mami ko, sumama daw ako dun sa guy. Tapos, alam mo, Julius, dinala niya ako sa isang parang club. Alam mo yung nagsislow dancing yung mga tao. Sayaw-sayaw lang kami, pero sabi ko, ano to? Kasi bata pa ako noon eh, parang ano to? Tapos, nagkaroon na ako ng na parang may masamang plano, mami ko, sa akin. That's why, yeah, I hated her before. Napag-usapan niyo ba yan before she passed on? Yeah, Na-resolve niyo yun? Kasi dinedeny naman niya that she's sort of selling me. Tapos minsan nga sa, cousin-in-law. Kasi itong cousin-in-law ko na to, tsaka yung cousin ko na babae, kinasal, ako pa yung flower girl. So, tumanda na kami after so many years, nakita-kita ulit, ganyan-ganyan. Tapos, nakikipag-close yung cousin-in-law ko sa akin. Parang favorite ko siya nung bata ako. So, sabi niya, alika, minsan, tulog ka sa bahay, kwentuhan tayo, ganyan-ganyan. Tapos, ando naman yung mga anak niya. Hiwalay na sila nung cousin ko noon. And then this guy, medyo nararamdaman kong parang iba din. So sabi ko sa mami ko, ayoko na uwi na ako.
Ayoko dito. Tapos, one time, tinanong ako nung cousin nila ko, sabi ng mami mo, gusto mo daw ng wristwatch. Ha? Like, wala akong sinasabing ganun. So, syempre naman, di ba, yung kahit naman bata ko, alam ko na saan papunta yung mga ganun. Kaya, yun. Nakaalis ka doon? Nakaalis naman sa bahay ako. na yun. At Sino saka, yung lalaki na yun? Nandun sa bahay ng pinsan mo? yung asawa. Yung asawa? Oo. Yung asawa? Oo. Ang kausap Diba, na kapal mama mo? mukha. Oh my gosh, grabe. Nasumbong mo ba yan sa tatay mo? Hindi, naku, baka Tinago mo? anhin niya mami ko eh. Pero before namatay ang nanay mo, hindi kayo nagkasabihan ng sama ng loob? Kami, okay na. Humingi ba siya ng kami. tawad sa'yo? For what happened? Nagsusorry siya, pero Hindi niya inaamin? oo. Hindi. Mm. But have you forgiven her? Oo. Parang siguro wounded siya talaga sa child. So, wala. Ganun eh. Buti naka-resist ka sa mga ganyan. Akatakot eh. Pero di ba, kung hanggat nakatira ka sa magulang na ganyan, di ba? Pwedeng ipilit ka talaga eh. Oo. But nirespeto rin naman niya yung Hindi naman. yung mga decisions. Buti na lang. Oo. Di ba? Paano sabi Ipinwersa. ko, mami, paano kung talagang rapin ako? Oo. Tama. Kasi may mga ganun eh. Doon din pupunta pag ayaw mo talaga, di ba? Tapos yung kunwari, blind date. Oo. May naka-blind date ako. May naka-blind date ako noon. Dinala ako sa motel. Ay! Talagang bumaba ako ng kotse. It's my taxi. Sakay ako sa taxi. Tapos, kumakatok yung blind date ko. Niya, sorry, I'm so sorry, I'll take you home. So awkward sa loob ng sasakyan, di ba? Tahimik. Tapos, the following day, nagpadala ng daming bulaklak sa bahay. Mami ko, tuwang-tuwa. Di niya alam, may nangyari nung gabi. Pero sa yaya ko ako nagsumbong. O yaya, ganito nangyari, ganun. Ano nangyari sa inyo nung guy na yun? Dumalaw pa siya ulit, pero hindi ko na kinausap. Ayaw mo na. Buti hindi na-apektuhan yung mental health mo. Yung emotional and mental mo. Di ba tinatago mo lahat yan sa sarili mo? Yaya ko naman yung lagi kong kausap. Tapos nung high school ako, nagkaroon ako ng spiritual advisor. Pari siya nung namin, recollection. Tapos, yun, hanggang mag-college ako hanggang ngayon, kakilala ko pa rin siya. Yun, siguro without the priest and my yaya, baka may nangyari na sa'yo. Ano rin naman ako sa sarili ko, mapanindigan ako eh. Kasi sinasabi ko noon na sa sarili ko na, kung broken ng daddy mo, kung broken ng mami mo, huwag ka maging broken. Ganon. Pero syempre nakakatakot din kasi ilang beses nang nangyari, no? So you always think of what's gonna happen tomorrow, the next day, baka meron na naman ganun. Diba? Lagi kami takot. Tapos sa mga manliligaw, syempre gusto ni mami yung may pera. Ang bino-boyfriend ko, walang pera. Rebelde. Rebelde ka. Inis. Oo. Di galit na galit. Ganon. Well, that's life. Sa showbiz ba nakikialaman nanay mo noon? Hindi naman, pero pag nag-aaway kami, minsan tinatakot ako. Punta daw siya kay Inday Badid. I-expose ka? Oo, sabi ko, ano ba to? So, sabi naman ng daddy ko, don't worry, I'll support you. Pag if ever mangyari yon ganyan. Pero still, di ba, parang hello. May mga threats na gano'n. Oo. Paano mo nakilala si Direk Eric? Through a soap. First soap niya, yung Marinela. Yun, kami yung mga artista niya. Tapos, bilib na bilib ako sa kanya kasi husay eh. Talino. Ayun, naging magkaibigan, ganyan, hanggang sa, yun. Nagpakasal kayo ni Direk? Yes. Ayun na nga. Ito na nga yung masaya, but may mga malungkot na aspeto ng buhay mo. You had a miscarriage. Tama? Yun ang nauna. Oo. Yes. Tell us about that episode ng life mo. Siyempre, nung alam kong buntis ako, masaya. Tapos nung pag-check up, wala nang heartbeat. Ang worry ko noon si Eric. Paano ako magsasabi? Tapos nung pauwi na ako from the hospital, siyempre iyak ako ng iyak. Yung aso kong maingay,
for the first time, hindi nag-ingay. Magkatabi lang kami sa sofa. Tapos iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, paano ko sasabihin kay Eric? Kasi tulog pa eh. Sabi ko, tulungan mo ko, yung ganyan. Wala, syempre, nung sinabi ko, iyak din siya. Wala, ganun talaga eh. Tapos, ang ginawa niya that time, para hindi ako masyadong malungkot, binila niya ako ng mandala coloring books. So, I had to finish 1 or 2 mandalas each day. Ganon. Tapos, after a year, yun, nabuntis ulit ako. So, ingat na ingat kami. Excited. Parang last dream ko na yun eh. Kasi mababaw akong tao, Julius. Parang madali akong lumigaya. So, yung baby, yun na talaga. Tapos parang gusto ko medyo mag-slow down na sa showbiz, magpamilya na lang. Kaya lang, yun nga, nawala. At panganak mo siya? Yes, panganak. Tapos, first check-up niya when he was 1 week old, nakita na may something wrong sa heart. Tapos, nag-schedule na for operation. Nung 3rd week, wala, he didn't make it. So, at 3 weeks, namatay. Paano mo i-describe yung feeling ng isang ina na namatayan ng isang anak na the joy of your life? That's the darkest time that can happen to a mother. Lalo na siya na lang ba yung huli mong dream? Diba? Mas masakit to eh, kasi dun sa una. No? Although, parehong masakit, but mas masakit to kasi nagpakita siya sa'yo eh, di ba? Nakita mo Tapos siya. ano pa yun? Nag-smile pa. Nag-smile pa? Parang last smile, kasi hiniga ko na sa NICU. Tapos nag-smile. Umiyak ako kasi parang ano ba to? Nagpabaon. Parang nagpapabaon ba to? Kasi operahan na siya kinabukasan. Nag-smile siya. Sabi ko kay Eric, if ever ayokong makita siya sa kabaong. So medyo ano ka na, may ano ka na, fierce ka na, may expectation ka na. Tapos, sabi niya, hindi, wag mo sasabihin yan. Mas ano siya, siyempre nagpapalakas ng loob. Ayaw niya yun eh, di ba? Pero ako sabi ko, basta ayoko siyang makita sa kabaong. So when he died, pinakremate namin siya agad. Yun. Cute nga nung ano niya eh. Jargon to lang kalaki. Yeah. Dinalaw ko siya sa crypt. Nakaganon ako. From the crypt, may lumabas na maliit na yellow butterfly. Nakaganyan ako. Umiiyak ako na masaya. Parang my gosh. Tapos, ang isa pang ano niya, nagpaparamdam as langaw. Sabi ko kay Eric, ba naman yung anak natin? Pwede namang butterfly pa ng langaw. Mas madaling pumasok. Kasi, kunwari, minsan kasi nagkukulong ako sa hotel to write. Birthday ko, may langaw. Malik. Sa loob ng hotel? Sa room, di ba? Parang, hello, may langaw. Wala naman langaw sa hotel. Bihira-bihira. Tapos, mamaya-maya, dun sa mug ko, andun sa loob, yung langaw. Pinakaganyan ako, sabi ko, sige nga, sabi ko, kung ikaw si Yesu, punta ka sa kamay ko. Sa kamay ko. Oh my gosh. Nagbagyo kami, may butterfly din na maliit. Ang tagal, dito lang siya. Tapos, ang nangyari nun, nasa Baguio kami, after that incident, pumunta kami sa isang restaurant. Andun yung kasabayan kong nanganak na alam nila yung nangyari kay Yesu. Andun yung anak nila kasama nila. Ay! Grabe. Pero at least, yung mga small things like that, little things like that, bring you comfort nung time na yun. Kahit paano, nakakabawas ng lungkot. Tsaka naginipan ko siya from time to time. Ang last, I think he was mga 9 to 11 years old sa dream ko. Kaya nga sabi ko, Yesu, sabi ko, ulitin mo naman. Kasi 19 na siya eh. So sabi ko, ulitin mo naman, gusto kitang makita. Ba't di na kayo sumunod na mag-attempt na magkaroon ulit ng baby?
Aside from my age, kasi 40 plus na ako noon, nakakatakot. Kasi parang na-trauma ka, gano'n? Tsaka siya rin. Kasi ang lalaki, late nag-mourn, nauuna ang babae. So, nag-grieve siya after a year pa, pagkatapos ng show niya. Siguro, finocus niya yung isip niya sa tapings, but when it ended, kita ko siya yung bagsak. So, syempre, di ba, parang... Tsaka we had a hard time kasi, I had a hard time getting pregnant. So, parang nakakapagod na din, di ba? But there was never a point na kinwestiyon mo si Lord sa nangyari niya? Never. Hindi na-break yung faith mo? Ang na-break, nag-stop lang nun was to pray long or to wish for something. Ang lagi ko lang prayer nung namatay yung anak ko, thank you, Lord. Kasi nakaraos na naman yung isang araw. Kasi pag bukas ng mata ko kinabukasan, sakit eh. Saan mo chinanel yung energy na yan na parang, gusto mo magkaroon ng anak pero hindi mangyari. So, saan napunta yung na yun? Yung energy na yun? Yung pagsusulat. Nagsulat ka yun na. Yun naman ata yung gift ni God sa akin. Kasi I never imagined also na magiging author ako. Parang tulad ng pag-artista, wala akong malay. Sige, nagiging writer ako, wala akong malay. Ganyan. I was able to write 10 books. Tapos yung napupunta ako sa mga ang tawag, orphanages. Katulad ng mga ganito, no? Yes, ganito kasi parang hindi naman ako na-hurt when I see a baby eh. So parang feeling ko yung in honor of my son, extend ko yung love ko as a mother to children. Paano? Paano ginagawa mo pag nasa orphanage ka? Binabasa ko sila ng libro, weekly nagpupunta ako noon. Tapos syempre magdadala ako merienda. Tapos minsan sila may dance number sila or song number for me. So nakakatuwa. Kung makikita niyo po, meron po kaming painting with our founder, Mr. Atienza and Mrs. Meg Atienza. So, ito po mga bata na nakikita niyo. Some of them, yun po yung mga bata na na-handle po namin dito sa Home for the Angels. And yung malalapit po sa kanila, yan din po yung kanilang mga apo. So, si Miss Nikki po, nandyan po siya. Saan si Nikki dyan? So, yan po. Yan Ikaw po. palang pinaka-censor, ha? Yes. Ikaw eldest. Yeah. Okay. So, yan po yung mga babies na malalapit sa puso ng aming founder. So, yan po. So, ito po yung aming nursery area. Ang laki. Yes. Actually, new renovated po siya. Laki ng labuan. So, ang maximum bed capacity po namin is 20 po, pag babies. Did it ever happen na may 20 babies talaga? Yes, more than pa po. Wow! Depende po kasi sa case, ma'am. Lalo na pag alam naman namin na risky yung kalagayan ng bata. Kahit more than 20, nag-a-accept kami para lang masagip sila, ma-rescue sila. So, yun po. So, ito po yung isolation room namin. Yan. So, kailangan may naka-ready kaming crib. Yun nga lang ngayon kasi may nakalagay na. Pag may sakit? Pag may mga sakit, yes po. Ina-isolate din po namin. Tapos meron din po kaming nursery area 2, if ever po, na may mga sakit din po sila, nilalabas lang din po, tapos dito po sa kabilang side. Yan. Sa ngayon po, tahimik kami, pero kung naabutan niyo po yung mga babies, yan po. Ang age range po nila is from 1-year-old to 6 years old po. May mga 6 years old na. Opo. Ang youngest, 1.5 po. Yan. Yung iba po kasi na tumutungtong na po sa 6 years old, yun po, tinatransfer na po sila sa ibang agencies na kung saan kailangan we make sure na
yung agencies na paglilipatan nila is maibibigay din yung kanilang pangangailangan. So, yun po. Tatlong ano yan orphanages na pinupuntahan ko. Minsan pupunta ako Tagaytay to visit them. Tapos, yun yung kunento ko kanina na may baby na iniwan doon. And this child, I saw her grow up. So parang naging anak-anakan ko din siya sa Tagaytay. Ganyan. Ngayon, nag-work na siya. As in, tuloy ang communication nyo? Minsan. Minsan na ngayon kasi busy na siya. Pero noon, lagi kami nag-uusap. Tapos, nagkaroon siya ng kapatid na pinaampon din doon. Tapos yung kapatid na yun, umiiyak pag nagpupunta ako. Kasi tinatakot ng ibang bata na, ayan na, si Rita, kukunin na yung kapatid mo. Hindi ka nang umiyak, kasi hindi ko kukunin. Yung ganon. Nakakatawa. Ayun. So doon na-focus yung attention mo, yung longing for a child. Doon mo na-express. We almost adopted. Oo. Tapos, kasi kamukha ni Eric, yung baby. Wala. Pag tawag ko dun sa mga madre, nampun na daw. Tapos, one time, may pinanong din si Harleen Bautista kay Eric kung, ito, may baby. Baka gusto nyo. Sige, usap kami. Sige, adapt natin. Ganda na kami sa bahay. Linis na kami, darating na. Yung bago isip ng mami. So sabi ko, siguro hindi sa atin. Hindi talaga para may dumating naman, pero damulag na. Ito na nga si Kate na. Hindi mo na po problemahin yung pagpapadede. Apakainin na lang. Nakatipid ka na. Fangirls po kami na nagsusupport kay Miss Jamie. Okay. Friend po siya ni Miss Jamie. Tapos yung manager po ni Miss Jamie na si Ate Ming Tignana, pinakilala sa amin si Mama Rita. Kaya, Ilang taon ka nun? 18 lang po ata ako nun. 18? Oo, 18 lang ata. 18, So, nakilala mo siya, paano nag-start yung inyong Ano ba tayo? mother-daughter relationship? Ano siya, lagi siya nagdadasal kay St. Jude na magkaroon ng parang yung mommy na, yung ideal mom for her na magte-take care sa kanya, ganyan. Tapos, di ba ako naman, wala naman akong anak. So, nag-umpisa muna yan sa kain-kain. Kasi may mga ibang miyembro din na lumalabas kami noon. Hanggang sa naging close na ako sa kanya. Tapos, nag-umpisa sa matutulog lang siya sa amin. One day. One night. Wow, one day. Hanggang mamaya, hinahanap na rin ng asawa ko. Sabi niya, kailan ba babalik si Kate dito? Yung ganyan. So, lagi kaming magkasama. Pareho kaming Virgo, so vibes kami. So, parang nag-swak. Yung na-answer yung prayer niya. Kasi broken family, galing pa ako sa broken family. So, hindi, laking lola po ako. So, mami ko, hindi ko po siya masyadong nakakasama before. Pero okay naman po ako ng mom ko. Hanggang sa, yun nga, na dasal ako na sana magkaroon ako ng parang katulad ni Mama Ana. Yeah? Wow. Binigay naman po ni Lord. Malakas po ako kay Lord. Dumagalo siya sa lola niya, baliktad na eh. Parang sasabihin na sa kanya, okay lang ka uuwi sa inyo. hindi na sa atin. Sa amin. Opo, 8 years na po ako nakatira sa kanila. 8 lang ba? Kala ko 11. 8 years na? 8 years na po. 8 years na. 8 years na po ako may nanay at tatay na kumpleto kami. Message mo sa kanila. Kahit po in-adopt niya. Kaya grateful po ako sa kanila ni Derek FM Reyes, ni Itay po, na binigyan po ako ng buong pagmamahal kahit di po kami magkadugo. Sobrang daig pa po sa magkadugo yung turingan namin. Tatlo. Grateful po ako and I am too. ako, sabi ko nga po sa anak nila, kasi po yung anak, pupunta po kami dun sa libingan ng anak nila na ako pong bahala sa mag-asawa hanggang sa huli. Nice. Sarap na. So kung ikaw ay, di ba, napuno yung mga hinahanap mo sa iyong pagkatao, di ba? Ikaw ba, Rita, ganun din with Kate? Malaki ba na itulong sa'yo? Oo, kasi ng Kate? nakaka-adjust siya. Pwede maging 5 years old. 10 years Kaya ko po kahit ano. Isa nanay ko. Minsan ako po nanay niya, ako best friend niya. Role-playing. Lahat po, opo. Lagi kong sinasabi sa kanya na
sa buhay, sa any relationship, may ups and downs, hindi talaga perfect ang road. Na laging sa huli, love ang ipapairal. Yan. Yes. Ito yung isa sa mga una kong nasulat, yung hindi nakikitang pakpak. Ang bida dito yung tatlo kong manika. Yan. Tapos ito naman, umabot na pala to sa part 4. Ito yung yung napansin ni Pope Francis. Paano nakarating kay Pope Francis yan? Kasi mahilig din siya sa bata. Tapos dadalaw siya sa Pilipinas that time. So I sent him my book. Tapos yun, nagpadala siya ng sulat. Wow! Ay, talagang umiyak ako. Kasi si Eric, sabi niya, parang galing to kay, Santo Papa. Ako, ako pa yung tagang, Tapos pagbukas. By mail? By mail? Dumatay? Pagbukas kong ganyan, my God. Handwritten ba? Hindi naman. Hindi, typewritten. Actually, parang may middleman siya. But it was his Pero pirmado? words. Oo, pirmado. Oh my gosh, pina-frame mo? Hindi, pero nakatago. Pa-frame mo. Anyway, so grabe, di ba? Feeling, no? To be acknowledged by the Pope. Lumuhod ako talaga nun. Iyak ako ng iyak sa cruise. Lord, ano ba itong surprise na to? Di ba? Ano to kasi, yung Paris sa St. Paul's Publishing, sabi niya, magsulat ka kaya ng libro tungkol sa mga manika mo na may iba't ibang values. Talaga, Father? Oo. So yun, I started writing. And the story is about the three manika. Manika ba sila talaga sa book or hindi? Ay, hindi. Mga bata sila? Mga bata sila na, bawat book may value silang matututunan. Tapos, mga bulol sila Lahat sila may diferensya sa pananalita. Kasi di ba mga bata naman talaga, hindi talaga diretso magsalita. And I want it to be fun for the mother and the child na pag nagbabasa, matatawa sila kasi kakatawa yung pagsasalita ng tatlo. Ganyan. Kasi ang goal ko din kasi talaga, Julius, is yung magkaroon ng bonding ang mag-ina, mag-ama, magkapatid through reading. Yun. Tapos nagkaroon na yan ng series, no? Oo. Tapos yung Mind Master naman, pinagawa rin ako ng children's books. Ito naman mga social problems. Ito yung ayaw ng bata pag maputi o maitim siya. Ito naman kung ano ba yung enough, ano yung sapat na yaman, na gamit na meron ka, yung ganon. Tapos ito naman, pag medyo lalambot-lambutin yung anak na lalaki or para namang astig yung babae, ano ba ang gagawin? So yung mga books na yan, saan sila available? This one sa St. Paul's Bookstores. Tapos itong sa Mind Master sa Lazada. Lazada. Yan, Lazada. Pwede kayong mag-order online. Yes. Ngayon ba, meron kang book na sinusulat? Wala pa. Wala pa? Actually, pinapasulat nga ako nung isang priest sa St. Paul. Sabi niya, pwede ka na magsulat ulit. Pero isipin ko. Gawa ka ng kwento tungkol sa korupsyon. Di ba? Bata. Oo, na habang bata pa lang, may stop na natin, 'di ba? Ma-inform na natin sa kanila na mali ang mangurakot. Oo. 'Di ba? Dali ng sakit ng bayan ngayon Yung mami ko ganyan. Pag yung enrollment, pinapalitan niya yung amount. Nakikita ko. So kahit bata ko, parang mali 'yun. Alam ko mali 'yun. O kaya pag magsisimba kami, wala pang communion, aalis na kami. Yung alam ko mali, yung mga ganun. Parang ano ba 'to? Yeah. Tapos yun, yung sa pera, sabi niya, humingi ka ng pera sa daddy mo, sabi mo, ganto kailangan mo. Pero, kanya? Tapos nagka-commercial na ako, gusto niya lahat kanya. Huwag naman. Ako naman po yung nagpapagod. Ganun. Okay, ito naman. Tell us about this. Ito yung pinagsimula ng book na binabanggit mo. Okay. Oo, ito si Mimay. Yan. Kailan pumasok sa buhay mo yan? Parang 1 year na kaming married ni Eric. Bibili kami ng regalo sa pamangkin niya. So nakita namin itong dolls. Tapos sabi niya, bili rin tayo para sa atin. Bye-bye. Wala pang problema sa pagbubuntis. Si Popoy at saka si Mimay yung nabili namin. Tapos, after a year, yung props niya na dolls sa soap niya, binigay sa kanya. So, 3 na sila. Ganon. Tapos, yun,
dumating sila before all the problems eh. Ang akala ng mga tao, kaya ako nagdal dahil nga namatayan ako na anak. Yes. Oh. Hindi. Hindi. At saka ano sila, sa study, pag gusto mong mabuntis, naglagay ka ng toys around, mga dolls, kasi it stimulates daw the woman. So, yun, nandun sila sa paligid ko, di ba? Paano sila nakatulong doon sa yung grieving sa pagkawala ng iyong babies? Wala naman, ano lang sila eh, symbol of joy namin eh. Tapos dahil director siya, di ba, yung nagda-dialogue kaming dalawa na kunwari nag-uusap silang tatlo. So parang comedy, ganon. Pinopost nyo? Yung alin? Yung ano na yun, yung ginagawa ninyo sa bahay? Hindi. So sa bahay, kinakausap niyo yung mga dolls? Oo. Or pinagsasalita namin sila. Kayo yung dalawa lang ni Eric? Parang nagpapapit kayo sa mga dolls? Ganon? Yung binalalagyan niyo ng boses? Oo. Parang ini-imagine namin na nag-uusap-usap sila, na nakausap kami. Parang naglalaro kayo, gano'n. Of course, sa iba, di ba? They would find that strange, di ba? Pero may mga taong, ganun din ang ginagawa. Pinaproject nila yung salita sa doll. It helps, kasi parang mirror mo rin eh. Di ba? Kinakausap mo na ano yung feelings mo. So pag nag-aaway kayo tungkol sa pera, ito ang kakausap. Yung muling ko yung pera ko! Hindi galing sa'yo, hindi galing sa'yo. Wala namang gano'n. Tapos nung nabaliw din ako sa Minions. So ang dami kong Minions na staff toys. Eh minsan nilatag ko sa kama. Si Erica doon na talaga sa gilid. Yan ba yan? Wala na ako space. Ganun kaming dalawa. Parang kayong mga bata pala no, sa bahay. So ang clear dito, hindi ito kumbaga outlet dahil naman kayo ng mga anak. Kumbaga, they came before nagkaroon ng problema, no? Klaro na po Oo, pero kasi may mga nababash sa inyo, di ba? Sinasabi, ay mga ano kayo, di ba? Weird kayo, di ba? Oo, syempre, di ba, nabaliw daw ako. Sabi ko, wow, ibang klaseng baliw naman ako. Nakakapagtrabaho, nakakapagsulat, di ba? So, up to now, ganyan pa rin ang activity nyo sa bahay? Nag-role-playing pa rin yung mga dolls na yan? Dalaga na siya eh. Dalaga na, okay. Tito. 21 na po ako. Wala lang gano'n na. Wala na laro-laro. Tahimik na. Tahimik na sa bahay. Wala kayong mga pets sa bahay? Ang dami. Madami rin. We used to have 13 dogs, naging 8 na lang ngayon. Tapos, 12 cats, naging 7. Si Eric, walang hilig sa aso noon, or pusa. Nahilig na lang siya sa akin. Even Kate. One time, pagdating niya sa amin, kakapanganak lang nung aso namin. Ay ko, dali, padedein mo. Mama! Ganyan siya, padedein mo. Ngayon, meron sariling alaga na rin siya ng mga aso. Si Eric noon, pusa. May nagbigay sa akin. Ayoko niyan, pamigay mo, soli mo, ganyan. Ha? Tapos one time, sabi niya, parang gusto ko na rin ng pusa. Nainggit na daw siya sa akin. Binila ko siya ng pusa. Kasi mga pusa malapit sa akin. Tapos yung kitten na yun, sabi ko, Eric, hawakan mo lagi. Kailangan maamoy ka, ganyan. So, happy-happy siya kasi sweet sa kanya eh. Pero 3 days lang. 3 days lang. Tapos nasa akin na. Ikaw pa rin talaga. Kasi bata pa ako talaga, parang zoo ang bahay namin. May mga rabbits kami, bata ka pa. Chicken, may goat. Pareho pala tayo, ganyan din ako ng bata eh. Dogs and Meron akong sheep, meron akong goat, meron akong pig, meron akong farm. Wow! Oo. Tapos nagpupunta rin ako sa POS, binabasahan ko nilang libro yung animals. Kasi bakit? nakakatulong daw, scientifically. Oo. Chismis ka na naman dyan, weird. Chismis na naman ako. Sabi, weird ka na naman. Ganun yung mga gusto ko, weird. Namatay ang anak ko ng December 2. December 25, galing kaming simbahan, nanganak yung aso namin. Due yun, January pa. So nagulat kami. Tapos isa lang ang anak. This puppy grew up with me, na parang niluwal lang ng aso, pero lagi na sa tabi ko. Tapos nagkaroon din ng heart failure. Meron pa silang gamot na magkapareho nung baby ko. Oh, talaga? Tapos, after 3 years, nag-aano siya, seizures. Tapos sabi nung doktora nung anak ko, alam mo,
magiging ganyan si Yesu kung hindi siya namatay? Ha? Ay, hindi ko kaya. Sabi ko, aso pa lang, di ko na kinakaya. Paano pa yung tao? Di ba? Tapos nung, kinakausap ko na yung aso, sabi ko, sige na, go na. Yung, okay na ako. Huwag ka nang mag-alala. Tumutulo ang luha. Nung dog? Tapos, parang miracle, na when that dog died, may inampong kaming bulag na pusa. Kung ano yung ginagawa nitong dog na to ng pagbabantay sa akin hanggang banyo, kung saan ako nandun, andun din tong si bulag na pusa. Bulag, ha? Na Bulag. pusa. Sinusundan ka? Super bantay, na hindi ko naman tinrain. Oo. Tapos, nung namatay si pusa, yung isang aso namin, binantayan din ako. Basta parang nauulit-ulit lang. Ngayon, namatay na tong asong to, yung anak naman niya ang laging nasa tabi ko. I don't know if it's God's message or my son's message, but parang hindi totoo, di ba? Pero it's happening. Pero ang importante, ina-acknowledge mo na ganyan ang gusto mangyari ng Panginoon, and it brings you comfort. Oh, yeah. As long as it brings you comfort, di ba? That's good. God diba? sees the whole picture. I believe in that. That's good. Kasi, yun nga, kung nabuhay yung anak ko, tapos magsi-seizures. Baka nga pinaparamdam sa'yo, di ba? Yung mga pwede mangyari kung sakaling nabuhay siya. Wow! Ibang klase ng life mo. And I amazed na ito ka pa rin, na masayahin ka pa rin tao. What makes you happy now? Mababaw nga ako. Bigyan mo ng chocolate, masaya na ako. Talaga? Yung gano'n. Kaya nga noon, pag niloloko yung mga friends ko, kasi nung time ng campaign noon, pag nakulong ako, chocolate lang, dalhin niyo sa akin. Sino ba makukulong? Kasi di ba nung araw nakakatakot yung parang, syempre may mga nag-threat kasi ito ang gusto mo maging presidente. Alam mo na yung mga ganyan. Mababaw ako, madali akong paligayahin. I like the beach. So, yun, with Kate, I can do things now na may kasama ako. Kasi dati, syempre may friend din ako laging kasama sa mga ganyan. But now with Kate, kami nagkiklik talaga. Kaya si Eric sabi niya, ay nako, kakatin ng mga paa nyo. Kaya pag may pinuntahan kayo isa, may segue pa sa iba, ganyan. Sanay na siya. So anong nilook forward mo sa inyong pagtanda ni Eric? Sa inyong mga retirement years? Ano mga naiisip niyo? Ano mga dreams niyo? Si Eric gusto niya magka-farm. Kaya sabi ko, okay lang, para lahat ng mga pangalan ng friends ko, yun ang ipapangalan ko sa mga... sa mga hayop. Wala, I always pray na lang for our health, good health. Kasi mahirap talagang magkasakit or, di ba, na sana hanggang kaya, makatrabaho, ganyan. Kasi noon, sabi ko, Eric, sabi ko, pag 50 na ako, retired na ako. Huwag naman, sabi niyang ganyan. Mga 60. 61 na ako. 61 ka na? Yeah, 61. Wow! So, Di yun. halata. May senior card ka na pala? Meron na. May discount na? And I-enjoy ko lalo. May 20% discount. Did you ever write a book about yung nangyari sa iyo? Yung first book ko actually, yung 8 Ways to Comfort with Grace. Ano yun parang guidelines sa mga makikiramay. Kasi maraming nakikiramay na hindi nila alam, mas nakakasakit sila ng loob. Talaga? So I talk to my friends sa mga namatayan, pare-pareho kami na, oo nga, nakakainis pag sinasabi yan. Oo nga. Like ano? Ano mga ano? Yung mga move on. Ay, mag-move on ka na. Oo. Ano pa? Hate namin yung move on. Ano pa? Siyempre, yung mga cliche na your baby is an angel, noong araw. Ngayon accepted ko na yun. Pero pag namatayan ka, hindi mo dapat sinasabing gano'n. Feeling mo gano'n. Ang the best talaga is touch. Or gano'n lang. Or I'll pray for you. Gano'n. Okay yun, no? Hindi na yung parang daming pang sinasabi. Kasi pag kunwari, bagong namatay pa lang yung baby or yung loved one, magulo pa naman isip talaga ng tao eh. So, pag too much na talking, di ba, parang lalo lang... kaso sa mga burol, di ba, ang laging ano nangyari? Diba? Kwento mo, paulit-ulit, di ba? Susunod na guest, ano nangyari? Di ba? Ganun eh. Nakasulat na. Nakasulat na? Sa wall, anong nangyari. Tapos yung isa naman, parang leaflet.
andun yung storya. Ito na yung Ah, story. naman, di ba? Oo nga, oo. Tama, practical nga yun. Kasi exhausting din, di ba? You're emotionally, di ba? Graving, tapos, di ba? Tsaka ang isa sa best ways, siguro magdala ka ng something for them, pagkain. Kasi baka walang gana pa magluto or you can, I don't know, help clean or whatever. Yung may ganun. Habang hindi pa siya ready to do something outside. Less talk is better than, Yeah. maraming salita. Rita, baka may gusto kang sabihin sa iyong mga tagahanga. Ito na ang pagkakataon. Nanonood sila all over the world. Na-interview na ako ni Julius Mama! Maraming salamat po sa inyo sa panonood ninyo. Sa mga fans mo. May fans pa ba ako? Meron yan, sigurado. Yung mga lumaki, nakasabay mo. Oo, Diba? maraming salamat. At saka na-enjoy ko yung mga fans ko na followers ko sa Rita Avila page. Nakakatuwa silang kakwentuhan. Paano kanila i-message? Sa page? Ikaw, hindi, paano, anong page mo? Rita Avila, sa FB Facebook page. to? Wala kay YouTube? Facebook. Wala. Instagram. MS Rita Avila. Invite mo sila sa mga shows mo? Ginagawa ko pa lang ang bago kong soap. Someone, Somewhere. Ha? Tama, hindi ko pa alam. Someone, Someday. Isa ka Pamilya Channel. Yan. Sino kasama mo dyan? Magaganda. Si Maha Salvador, si Catherine Bernardo, James Reid. Ang asawa ko si Roel. Roel, baka mamaya iba na naman ang masabi ko. Ang asawa ko si Roel Santiago. Ayun. Thank you so much. Marami ako natutunan sa kwentuhan to. Diba? At yung mga viewers din natin happy na nakita ka nila muli. Especially yung mga nasa abroad. Matagal ka nang hindi napapanood. Yes, hello. Thank you, Rita. And good luck Maraming sa'yo. salamat. Good luck. Thank sige. you. Alagaan mo mabuti itong iyong dalaga na eh. Nadalaga na ngayon. Sa kasal niya. Sige. Punta ako. Dinong ako. Thank you, Rita Avila. Yes. Going back to our wedding, Mamu. Eto, silipin na natin ang aming mga naging selebrasyon ni Papu ng wedding anniversary through the years. Kasi nga po, every 5 years, from the day we got married, December 8, 2003, we would renew our wedding vows. Why every 5 years? Kasi nga naman, life is short. Di mo alam, no? Kung abot ka ng silver or golden. So, ginagawa namin every 5 years. Ito po yung highlights ng aming wedding through the years and the renewal of our vows. Panorin po natin. Okay, Di ba? Sana nag-enjoy kayo doon. I-replay nyo na lang. Masaya yan. Through the years yan. Pero wala naman pinagbago, di ba? We still look young. Yes. So 22 years na nga kami ni Papu. Ngayon, marami nagtatanong sa atin, Papu, dahil marami tayong kasabayan noon ng mga celebrities na naghiwalay na. Unfortunately, wag na natin i-mention. Pero tayo nandito pa rin. Kaya sasagutin natin ang mga maiinit na nagbabagang tanong tungkol sa ating kasal na galing sa ating staff. Eto na, mamarites tayo at itutolit sa ating staff. Bakit tayo nagtagal ng 22 years? Ako na muna. Ito ba kasama sa question to? Ito may Nandito bulaklak yung question. May pag-ibig pa kayong ganito, ha? Siyempre, Papo, sige. kasi ang aking bouquet ay red roses. Tandaan mo, nga. Ecuadorian red roses. Pero ito hindi Ecuadorian. Okay, sino una? Ikaw muna, Mamu. Kasi number 1 to eh. sige. Okay. Paano nyo gustong maalala ang love story nyo ng mga anak nyo and sa magiging apo ninyo sa future? Dahil ako nakabunot ng question, Sige. ikaw unang sumagot. Paano mo paano gusto ipaalala yung love story natin sa ating mga anak muna? Yung apo, Ayun. pag nag-apo na sige. tayo. Oo. How Very di ka difficult question. Madali lang. Ako na nga. Mauna ka na, Mamu. Nag-iisip syempre, pa ako. ito yung classic story na nagka-developan kami kasi co-host kami sa morning show. Ito na, question number 2. Ano daw ang dream natin mag-asawa na hindi pa natutupad? Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life,
believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes, and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.